nga do'n sa mga gumagawa ng cake, minsan nakakaumay na din yung mga retaso. Minsan kahit gutom na nga ako, ay hindi ko na magawang makain kasi umay na umay na. Bukod nga sa puwede natin 'tong gawing popcorn o cake toasted, puwede rin natin 'tong gamitan pa ng iba pang paraan para ma-utilize at mabenta natin 'yan. So, dito nga meron akong retaso ng cake na pinagtabasan ko. So, ang gagawin ko lang, lalagay ko yan dito sa isang bowl tapos lalamasin natin para mapino ng kaunti. Tapos, ang balak kong gawin dito ay yung ating tres leches cake para moist na siya. Kahit lamutak-lamutakin natin yan, hindi pa rin yan titigas. Hindi yan magiging pino kasi malambot siya dahil lalagyan natin yan ng 3 gatas. Maglalagay tayo dito ng 1/2 cup ng all-purpose cream, 1/2 cup ng condensed milk at 1/2 cup ng fresh milk. Kaya 3 leches, 3 gatas. Ay bukod nga sa masarap na yung ating cake, mas sumarap pa tsaka luminamnam dahil doon sa mga gatas na pinaglalagay natin. So ang gagawin natin, haluin lang natin to ng maayos para properly combine na sila. Pantay na yung pagkakapino tsaka pagkakadistribute ng gatas. Tapos meron ako ditong U-cup na 8 ounce. Dito ko na to ilalagay para maganda din tignan. Di-divide lang natin yung mga nagawa nating cake. Kung gaano karaming cake yung mga scrap nyo, tansyahin nyo na lang yun. Kaya nyo na sigurong tansyahin yan sa mata kung gaano karaming gatas yung ilalagay nyo. Pero dapat, pansinin nyo din, dapat maging moist na yung inyong cake para pag kinain siya, masarap. Alam nyo yung kahit ilagay nyo siya sa chiller, hindi siya titigas dahil dun sa mga gatas. At dahil nga ito ay simple lang, tapos napagtripan mo lang talagang gamitin yung inyong mga scrap, pinakamadaling flavor na pwede nating magamit ay yung cookies and cream syempre. Kasi bibili ka na lang ng mga cookies na ganito. And voila! Meron ka ng flavor. Wag lang gawing plain kasi parang masyado ng pagka plain. Pwede ka rin na maglagay dito ng mga jam o fruits. Kung ano-ano, madaming flavor dyan. Caramel, 'di ba? Tapos ito na nga, meron ako ditong Magic Whisk. Ito yung ipang cake cream natin dito sa ating mga tres leches in a cup para mas masarap. Kasi ito lasang ice cream na to. So kahit mataas yung ratio natin ng cream ay hindi siya nakakaunga. Para dito, tinansya ko lang din, kakailanganin ko ng 200 grams ng Magic Whisk. Tapos, i-whip ko lang yan hanggang maging white na yung paste. And then, maglalagay na ako dito ng liquid. Pwede naman ang water pero mas gusto ko ay milk. Maglalagay lang ako dito ng nasa less than 1/3 cup, 1/4 o 1/3 cup ng gatas, cold milk para mas mabilis siyang maging stable. Okay? Tapos madali lang tong i-whip. Madali lang siyang maging stiff. Siguro mga within 2 to 3 minutes, okay na to. Kahit hand mixer lang yung gamit. And huwag kayong mag-alala kung sakaling masobrahan dahil wala naman tong overmix. So ayan, i-whip na natin yan. Kapag ganyan na yung texture niyan. Depende sa inyo ha. Ako kasi, ko siyang mag-create ng maraming bubbles para hindi masyadong malambot yung ating cream dito sa ating cup. Tapos nga, pagka na-achieve ko na yung gusto kong consistency, ilalagay ko na yung ating pinukpok kaninang mga cookies. Ayan. Ifo-fold lang natin yan. Huwag nyo nang i-mixer ha kasi kukulay na sa cream natin yung black ng cookies. Tapos ayun, tinatransfer ko lang to sa piping bag and ipapipe na natin yan. Saktong-sakto talaga lagi yung timpla ko. Saktong-sakto lang yung natimpla kong cream para dito para mapuno natin siya ng bongga. So ayun, ipapipe na nga natin yan. Wala na akong ginawa ditong kakimehan masyado kasi gusto ko simple lang. Mas maganda sa akin yung simple pero mukhang masarap. Tapos ayan, pwede na naman kayo maglagay pa dito ng chocolate dyan na siya ibabaw. Nasa sa inyo na. Pero ako, okay na to. Tapos ayun, para lang may design, meron tayong palatandaan na cookies and cream nga siya. Naglagay ako ng isang buong cookies dun sa ibabaw. O diba? Ang simple-simple lang niyang gawin, yun yung kagandahan. Pero maganda siyang pang display sa mga cafe, sa mga tindahan. Tapos ayan, meron niyang takip, diba, U-cup. Parang itong presyo ng cup na to parang nasa 3 pesos each o 250, ganun. Pagka maramihan, by 50. Tapos syempre, after nyong gawin lahat, pag finish na, linisin nyo, punasan nyo yung cup para hindi siya malagkit kapag ibebenta nyo na, pagpapasok nyo na sa customer. Tapos pwede nyo siyang dikitan ng spoon, tapos yun. Simpleng-simple lang naman. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayong muli.
Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!